Si Peko-chan ay isa sa sikat at nakakatakot na urban legend sa Japan. Si Peko-chan ay ang logo na nakalagay sa candy na Milky at ang picture ni Peko-chan ay madalas makita sa mga banner sa tindahan. Si Peko-chan ay mascot ng isang company sa Japan na gumagawa ng candy na tinatawag na Milky. Marami ang naniniwala sa urban legend na ito dahil madami daw ebidensya na kinain ni Peko-chan ang kanyang sariling ina. Isa na dito ang kanilang company slogan. Ang slogan ng company ay Milky, Taste Like Mama. Si Peko-chan ay isang batang babae na may matatabang pisngi na nakasuot ng red ribbon sa buhok niyang naka-ponytail. Lagi siyang makikita sa logo na dinidilaan niya ang kanyang pulang pisngi. Ayon sa usapan tungkol sa urban legend na ito ay talaga namang kikilabutan ka sa ginawa ni Peko-chan sa kanyang sariling ina at tatayo ang mga balahibo mo. Pag nalaman mo kung bakit ito nagawa ni Peko-chan. Si Peko-chan ay isang normal na bata na nabuhay sa panahon ng World War II. Nung 6 years old pa lamang si Peko-chan, ay ito yung panahon na sobrang kulang ang supply ng pagkain sa Japan. Sa sobrang hirap ng buhay at wala nang makain ay kinakailangan nilang uminom mag-ina mula sa putik at kumain ng kung ano-anong damo, pugat at dahon na kanilang makita para lang sila'y mabuhay isang araw. Dahil sa giyera kinailangan nila na magtago sa sobrang liblib na lugar na halos walang puno. Ang nanay ni Peko-chan ay sobrang nahahabag sa kanyang nakikita, lalo na pag nakikita niyang namimilipit sa gutom ang kanyang anak. Ang mag-ina ay hindi makaalis sa lugar ng kanilang tinataguan, kaya unti-unti ding naubos ang kanilang supply ng pagkain. At kinakailangan na ng nanay ni Peko-chan na magbitaw ng isa sa pinakamabigat na desisyon niya sa kanyang buhay. At ang desisyon na iyon ay ang ipakain sa anak niya ang ibang parte ng kanyang katawan. Kumuha ang nanay ni Peko-chan ng matalas na bagay na nakuha niya sa mga nasawing sundalo at unti-unti niyang pinutol ang kanyang kamay at ito ay pinakain niya sa kanyang anak na si Peko-chan. Noong una ay hindi ito kinakain ni Peko-chan kahit siya ay gutom na. Pero dumating ang oras na halos hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan dahil na rin siguro sa sobrang gutom, pagod at hilo na kanyang nararamdaman. Kaya wala na siyang choice kundi kainin ang parte ng katawan ng kanyang nanay. Habang kinakain ni Peko-chan ang kamay ng kanyang nanay ay para itong mabangis na hayop na kinulong sa hawla ng ilang taon at hindi pinapakain. Si Peko-chan ay manghang-mangha sa lasa ng kamay ng kanyang nanay na tila kumakain lang siya ng matamis na candy. Pagkatapos kainin ni Peko-chan ang binigay ng kanyang nanay sa kanya, ay parang wala na siya sa kanyang sarili at sinugod niya ang kanyang nanay at pinaslang ito. Nang siya ay bumalik sa katinuan, ay nakita na lamang niya na kinakain niya ang sarili niyang nanay. Marami nagsasabi na pagkatapos ng insidenteng, ito ay nagpatuloy si Peko-chan sa kanyang buhay. Ngunit isa na siyang tao na kumakain ng tao. May nakapagsabi na ang rason kung bakit nakalabas ang dila ni Peko-chan at pilit na inaabot ang pisngi ay para abutin ang natirang dugo ng kanyang mga naging biktima. Kung mapapansin niyo din ang pangalan ng candy na ito ay Milky, mukhang normal lang sa pandinig ng iba. Pero baka magulat ka kapag nalaman mo ang pinagmulan nito. May mga nagsabi na ang Milky ay nagmula sa huling salitang nasabi ng nanay ni Peko-chan. Ano ito ay ang salitang kill me sa makabagong panahon. Ngayon ay makikita niyong may kasamang lalaki si Peko-chan sa bagong logo ng candy. Sabi ng iba, ito daw ay ang kababata ni Peko-chan. At ang pangalan ng batang ito ay si Poko ayon sa urban legend. Si Poko daw ay 7 years old na nakatira sa tabing bahay nila Peko-chan. And sinasabi din na pagkatapos kainin ni Peko-chan ang kanyang nanay ay nawala na naman siya sa kanyang sarili at pinuntahan niya si Poko. Inatake niya si Poko at inumpog niya ng malakas ang ulo nito sa pader. At dahil dito ay nakaramdam ng sobrang sakit si Poko, kaya niya nakagat ang kanyang dila at nalunok ito. Kaya kung mapapansin nyo ay hindi nakalabas ang dila ni Poko, kahit nakilala naman talaga si Peko-chan na nakalabas ang dila sa lobo ng Milky. At kaya din pala laging nakasombrero si Poko dahil kinain din ni Peko-chan ang kanyang utak. Ngunit gusto ko lamang pong linawin na ang kwentong ito ay isa lamang urban legend. Maaring totoo at maaring hindi. Kayo na po ang bahalang humusga.